Good morning, everyone. Magandang umaga. Welcome to our worship this morning, 5th Sunday after Pentecost. And for our worship this morning, as always, we will be led by our two-man band, Even Luke, together with Leslie. Mamaya, mag-lead ng one of the songs. Yung mga kasama natin online, please leave a comment sa aking comment section so I can recognize you later on. We will begin our worship by singing our first song. And our first song is, wala tayong copy, pero kabisado nyo naman daw. We will sing Beautiful Savior.
Sitoy po tayo lahat. Sa pangalan ng ating Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat na puso, upahayag ng ating kasalanan sa Diyos, na ating Ama at manhig sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, upang tayo ay kapagawan niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalangsang sa Panginoon. Ibig sabihin natin, ipahayag ang ating mga kasalanan. O Diyos, Ama ko ang pamilyan sa lahat, ang mga bagay, ako na isang kaawa-awa at mga kasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasalanan. Sa ito maging ng mga ito, ikaw ay nakastangan ko sa isip, salita at sa gawa, at ako'y karapat-dapat na sa pagkasahan mo sa tanong ito, at sa pagkasamang nalaman. Ngunit mo puso ako ng malapit, at nagsisisi dahil sa mga ito, at maalaman ako sa iyo, dahil sa walang hanggang pangakagal. At alang-alang sa banal, walang lugis, mapait na magtitiis at magpatay ng iyong hinihiling na anak ng Kristo, ay naging mahabagin at magpabiyaya ka nawa sa akin, na isama ba akong kasalanan, at sa tulong ng Espiritu Santo, ay galawakin ang aking kaalaman, at maging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas, at sa iyong mga biyaya, ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng Kristo na aking Panginoon. Amen. Ang Diyos, ang ating Ama sa langit, ay tunay ngang mahabagin sa atin. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak ni si Jesus upang maging handog sa ikutawad ng ating mga kasalanan. Kaya't bilang tinawag na lingkod ni Kristo at pamamagitan ng kanyang utos, ay pinatawad ko sa inyo ang lahat ng inyong mga kasalanan sa pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Hindi niya nilimot ng tayo ng lupig ng mga kaaway. Pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Pinalayo tayo ng tayong masakop ng mga halaman. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng pagkain ng tao sa hayop, siya'y nagbibigay. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at masalamatan. Pag-ibig niya tunay, laging tapat, kailanman. Sabay-sabay po natin awitin ang luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu, kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Panginoon, mapag ka sa amin. Kristo, mapag ka sa amin. Panginoon, mapag ka sa amin. Papuri sa Diyos ang itasan. Nagsasalubay at payapaan sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri namin, sinasamba ka namin. Niluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong kaluwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, Bugtong Anak, Yesu Kristo. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, na
lalo sa limutan. Tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw na maluklok sa mahal ng Diyos Ama, mahal ka sa amin. Yamang ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Kristo, at ang Espiritu Santo, ang pinakadakila sa paghaharian ng Diyos Ama. Amen. Ang Panginoon, isumayo. Ang kanyang Espiritu. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, dahil sa lalim ng iyong habag sa amin, ay niligtas mo kami mula sa kung anumang bibulot sa amin ng pasakit. Turuan mo kami na mahalin ka higit sa lahat ng bagay at mahalin ang aming kapwa tulad ng aming sarili. Sapagkat ikaw ay nabubuhay at naghahari na kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo pong lahat ay magsipo at ating pakinggan pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa linggo nito ay buwan sa aklat ng Levitico, chapter 19, verse 9 to 18. At ganito ang sinasabi: kung mag-aani kayo sa inyong pukurin, itira ninyo ang nasa gilid at huwag ninyong balikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasin lahat ang bunga ng utasan, hindi puputulin man ang mga nalaglag. Bayaan ninyo para sa mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong magnakaw, mandaraya, o magsisinungaling. Huwag kayong maglulumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Iyon ay paglapastanganan sa pangalan ng inyong Diyos. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapabukas ang pagpapasweldo sa inyong mga manggagawa. Huwag ninyong lumurahin ang mga pingi at lalagyan ng katisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos, ako si Yahweh. Huwag kayong hahatol ng hindi pangkatarungan. Huwag ninyong kikilingan ang may hirap o kaya'y katatakutan ang may yaman. Pumatol kayong batay sa katwiran. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa. Ni saksi laban sa inyong kapwa upang ikahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Sundin ninyo ang aking mga tuntunin. Huwag ninyong palalahian ang hayop na iyong alaga sa hayop na di nito kauri. Huwag din kayong mag-aasik ng dalawang uri ng bihik sa isang bukid. Huwag kayong magkasuot ng damit na yari sa dalawang uri ng sinuwi. At ito ang salita ng Panginoon. Ang ikalawang pagbasa naman ay buhat sa aklat ng Kolosas, chapter 1, verse 1 to 14. At ito ang sinasabi: mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa ayon sa kalooban ng Diyos, mula rin sa kapatid natin si Timoteo,
para sa mga tagapulusan sa kahiliran ng Diyos at mga tapat sa kapatid kay Kristo. Sumainyo ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating tuwing pinapanalangin namin kayo, lagi kaming papasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig ng Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hiliran ng Diyos. Dahil sa pag-asa makamutan ninyo na ininda para sa inyo sa langit, nalaman ninyo ang bukong sa pag-asa ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan. Ang magandang balita na dumating sa inyo, ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig. Tulad na nangyari sa inyo mula ng parinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahan loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epapras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. Sa kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naaayon sa Espiritu. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy namin itinadalahan sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ang lubusan ng kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Itinadalangin din namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong magtiis na masaya at pagtataga lahat ng bagay. Lagi kayong papasalamat sa Ama sapagkat minarapat niya makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hiliran na nasa iwanan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan, kadiliman, at inilipat niya sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sa makatuwid, ay pinatawad niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ito ang salita ng Panginoon. Magsitay po tayo lahat para sa pagbasa ng buting balita. Buhat sa aklat ni Lucas. Chapter 10, verse 25. At ganito ang sinasabi. Isang dalubhang sa utusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakabit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang looban sa nakahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. May isang tao naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinalang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo na makita ang taong nakahandusay. Lumis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit na makita niya ang taong binugbog. Lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritano naglalakbay na napadaan doon na makita niya ang biktima. Siya'y naawa. Ilapitan niya ito, pinupusan ng langis at alak ang mga sugat at sinenda. Pagkatapos, sinikay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko.
At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinaran ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pumayaw ka at ganon din ang gawin mo. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod sila tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya kumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid ko maganda na nag-iisa? Sinabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalik sa akin at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan ko. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. At ito ang salita ng Panginoon. Manatili po tayo nakatayo. Sabay-sabay po natin pahayag ang pananampalatayang Kristiyano sa pahina 1. Listen. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya po sa isang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nalikha ang dami katuwa. Ang mahal ang bagay na kita at hindi nakita. Masisang Panginoong Kristo. Tuhan na anak ng Diyos na mula sa mauna sa lahat ng panahon. Diyos buhat sa Diyos. Liwanag buhat sa liwanag. Tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos. Pinanganak at hindi nilikha. Isang sangkap ng Ama. Sa pamamagitan niya ay bukha ang lahat ng bagay na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay bumugang mula sa langit at nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Birheng Maria at naging tao. Nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus ng matay ng nagibig. Na ikalawang araw ay namuhay sa ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit at nakatulog sa kanan ng Ama. At siya ay babalik ng muli ng kagalatian upang hukuman ng mga buhay at ang mga patay. At ang kaharian niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagpagbigay buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at iluluwalhati kasama ng Ama at Anak, na salita sa pamamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyano at Apostolikang Iglesia. Naniniwala ako sa isang Biblia, sa ipagpatawad ng mga kasalanan, at umaasa ako sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, sa buhay ng panahon darating. Amen. Siguro po tayong lahat. We will sing our sermon hymn, number 36 sa ating worship booklet, Heart of Worship, number 36. Correction, we will sing number 33. This I believe, number 33. This I believe.
Okay, thank you, Bessie, and even Ruth. Alright, ngayon Sunday school time tayo. So lahat ng mga Sunday school kids sa ating Sunday school hall or worship Sunday school room, together with our teachers, Teacher Marian and Teacher Abby, kasama si Aisha and Roxanne. Okay. Good morning, Luke. Special mention. Good morning, everyone. Magandang umaga. At sumayin mo lahat ng masaganang kagandahan loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamagitan ng Kristo Jesus sa ating Panginoon. Amen. Sa tingin nyo, ano yung pinakamalayong distance between two points? Sa tingin nyo, ano yung pinakamalayong distansya between 2 points? Any guess? Ano yung pinakamalayong distansya between 2 points? I mean, from point 1 to point 2, ano yung pinakamalayong distansya? Alam niyo. Diba, point 1, Nabalbayan, point 2, Seymour. Ano yung pinakamalayong distance? Between 2 points. Gitna? Hindi ito tungkol sa math. Kasi wala naman ako alam sa math. So, hindi ito calculation ng gano'ng halayo. Ibang layo ang iniisip ko. Any idea? Dati nang tinanong ko ito, may sumagot sa akin na yung North Pole sa South Pole. Yung distance between those 2 points. Diba? Well, siguro in terms of physical distance, marami tayong mababanggit ng mga malalayong distansya between 2 points. Pero alam nyo, merong kasabihan. Okay? Ang sabi ko sa kasabihan, the greatest distance between 2 points is the distance between the head and the heart. Nagsumala ba? Ang pinakamalayang distansya sa pagitan ng 2 points ay yung distansya sa pagitan ng isip at ng puso. Try. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Na ang pinakamalayang distansya sa pagitan ng 2 points is the distance between the head and the heart. Yung lesson. Yan ang ating lesson for today. Kailangan natin ng lesson. Diba? Importante yan. Okay. Yan. Lesson pa yan. Parang isahan ng tayo. Okay. Ano ibig sabihin nun? Ito ibig sabihin nun eh. Kung distansya sa physical na aspecto, parang malapit lang. Pero really, ang ibig sabihin mo, pwedeng madaling matuto ng kaalaman sa isip. Diba? Madaling matuto ng kaalaman sa isip. Pwedeng magaling ka mag-memorize, pero pwedeng magaling ka tumanda ng mga bagay-bagay. Pero, it doesn't mean na kung magaling tayo matuto at magaling matuto ng kaalaman, eh automatic na didiretso sa puso natin in such a way na yun ay ating naisa sa buhay. Diba? Panisa sa puso. Diba? Madaling matuto ng kaalaman, madaling mag-acquire ng knowledge, but it doesn't mean na kayang-kaya natin gawin agad. Kayang-kaya natin isagawa, i-practice yung ating mga nalalaman. Tama ba? Tama? Tama, di ba? Pwedeng marami tayong alam, pero pagdating sa paggawa ng mga nalalaman natin, it's a truly different thing. Pwede hindi natin ginagawa kung ano yung nasa isip. Kaya sinasabi,
na the greatest distance between 2 points is the distance between the head and the heart. Madaling pumasok dito, pero napakahirap dumiretso dito. Ganyan ang halimbawa nung lalaki kausap ng ating Panginoong Jesus sa Ebanghelyo. That's a perfect example. Diba? Na maraming alam sa isip, pero hindi dumiretso sa puso. Bakit? Yung lalaki na kausap ng ating Panginoong Jesus sa ating Ebanghelyo, ang sabi doon, siya ay isang, ano siya? Ano yung lalaki? Dalubhasa sa kautusan. Expert in the law. Anong kautusan nyo? Yung kautusan ng Diyos. Okay? Expert in the law of God. Hindi sabihin, hindi siya basta-basta. Alam niya kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Kabisado niya. Kumbaga sa ating panahon ngayon, isa siyang Bible scholar. Na pag tinanong mo tungkol sa Bible, marami siyang alam. Sasagot niya kahit yung mga pinakamahihirap na tanong. Marami siyang alam dito. Diba? Pero ang problema niya, yung alam niya dito, hindi tumuloy dito sa puso. Bakit? Una-una, sabi ko sa Ebanghelyo, lumapit siya sa Panginoon para magtanong, hindi para malaman ang totoong sagot, hindi para service. Ano yung purpose niya? Bakit siya tutanong sa Panginoon? Ano yung purpose niya? Para subukin ang Panginoon. To test the Lord. Kaya sabi niya, ano tanong niya? Anong tanong? Ikaw tinatanong mo kasi ikaw nagbasa eh. Ano kailangan mong gawin? Para makamit ko ang buhay ng hanggan. Yun ang tanong niya eh. Alam niya ang sagot doon. Kasi nga, siya ay dalubhasa sa kautusan. Dalubhasa siya sa salita ng Diyos. Eh, ba't kailangan itanong? Kasi gusto nang subukin si Jesus. He wanted to test Jesus. Eh, syempre, alam ng Panginoon yun. Hindi naman siya mahuhulog doon sa trap ng lalaki. Kung magaling siya, kung matalino siya, nakakalimutan niya ang kausap niya, ay ang Panginoon. At isa sa mga katangian ng Panginoon bilang siya Diyos ay omniscient, all-knowing. But omnipotent, almighty. Okay? All-knowing, so alam niya eh. O kaya ano ang sagot ng ating Panginoon sa kanya? Ang sagot ng Panginoon sa kanya, ano ba yung nasusulat? Diba? Binabalisahan niya, ikaw, kabisado mo yan, ano ba yung nabasa mo? Ano yung nasusulat? O hindi sinabi niya ang nasusulat sa kautusan. Ano nasusulat sa kautusan? Love the Lord your God. Diba? Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong pag-iisip, ng buong mong kalakasan, ng buong mong puso, buong mong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi doon naman talaga nauuwi yung kautusan ng Diyos eh. Diba? Only, isa lang actually, pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at saka pag-ibig sa kapwa. Yun ang diwa. That's the spirit of the law. Pag-ibig. Pagmamahal. O di, napahiya siya. Diba? Para hindi siya lumabas sa kahiya-hiya, meron pa siyang palusot. Ano yung palusot? Kasi ganyan yung mga matatalino pagka medyo nahuhuli, meron silang palusot. Para makaalis sila doon sa isang kahiya-hiyang sitwasyon. Ano ang palusot ng lalaki? Hindi nagtanong ulit siya. Ang tanong niya, sino tawahan kapwa? Diba? Kasi pag-ibig eh. Diba? Sino tawahan kapwa? Kasi sabi ng Panginoon, di gawin mo ito. Eh, tanong niya, sino po aming kapwa? Doon ngayon, pumasok yung salaysay ng Panginoon tungkol sa mabuting Samaritano. Good Samaritan. Ngayon, normal sa mga tagapagturo sa Israel na pag meron silang story na binabanggit, tatlo palagi ang characters yan. Yung dalawa, bad. Yung isa, good. Yung hero ng story. So, pamilyar yung lalaki dyan. Matalino nga siya eh. Di ba? So, kwento na ang ating Panginoon. Pero isang lalaking hinarang, pinugpo, kinuha yung lahat ng kanyang gamit. Lahat ng area niya. At iniwan siyang halos
patay na. Hindi pa patay halos patay na. Siguro by outward appearance, pag nakita siya ng mga tao, di siya nilapitan, akalaing patay na siya. Siguro, sobrang talaga yung pagkakabulo sa kanya. So, yun yung kalagayan mo, lalaki. Dumaan ang isang lalaki. Ano yung lalaki yung dumaan? Ano yung kanyang occupation, trabaho? Isa siyang pari. Okay. Isa siya pari. Dumaan yung pari. Anong ginawa ng pari sa lalaki? Iniwasan. Okay. Bakit kaya iniwasan? Tarik siya, di ba dapat tinumukanan? Kasi sa kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moses, noong unang panahon ng lumang tipan, yung mga pari, bawal lumapit at bawal gumawa sa patay. Nandun niya sa Leviticus chapter 20. Nandun niya nakasulat. Bawal silang lumapit o lumawak sa patay. Kahit nga bangkay ng asawa, bawal hawakan. Yun lang blood relative, closest blood relative. Father, mother, unmarried sister, anak. Yun ang pwede. So yun yung kautusan, yun yung letter, yun yung nakasulat sa kautusan ni Moses. So yun yung nasa isip nung pari. Teka, hindi pwede. Kasi baka magiging marumi siya eh. Ceremonially, magiging marumi siya. And again, bawal niya eh. Sabi ka ng kautusan. Okay. Naisip na yung dalubasa sa kautusan, sabihin ng Panginoon na yun ang ginawa ng lalaki ko ng lumaan. Sa isip niya, he agreed to it, diba? O nga, kasi dalubasa sa kautusan, bawal na eh. Pero what's wrong? Anong mali? Doon sa ginawa ng pari. Eh, nakasulat eh, bawal eh. O di justify, tama pala siya sa ginawa. Bakit? Anong mali doon? Anong mali doon? Eh, bawal eh. Pari nga siya, nakasulat sa kautusan ng Moses, bawal. Bakit mali? Hindi ka nilapitan yung lalaki. Bakit? Kasi, ano sinasabi? Yun yung nakasulat, pero ano ba yung spirit? Ano yung diwa ng kautusan? Na sinagot ng lalaki kay Jesus? Ikaw, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yung ginawa ba na, nagpakita siya ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa? Hindi, di ba? Una-una, pinatay na agad yung lalaki, buhay pa nga yun. Ang sabi, pag patay, bawal eh. Hindi pa naman yung patay, buhay pa yun. Judgment lang na yun. Eh, hindi nga niya kasi nilapitan. So, mali pa rin. Dapat pa rin hindi pa rin ginawa ng unang lalaki ng pari yung sinasabi ng kautusan ng Diyos. Dahil ang nangingibabaw sa lahat ng mga letra ng kautusan ay yung spirit, which is love. Diba? Pangalawa, sino yung pangalawang dumaan? Pangalawang dumaan, sabi siya. Ano ang kanyang ginagawa sa kanyang pang-araw-araw ng buhay? Isang Levita. Okay? Ano ba yung mga Levita? Sila yung mga parang katulong ng mga pari sa templo. Nagsiserve sa templo. Okay? Hindi sila pari, katulong ng mga pari sa templo. Parang sila. Ngayon, dahil hindi sila pari, hindi sila saklang ng utos na bawal lumapit at lumawas sa mga patay. Bakit umiwas siya? Kasi umiwas din siya eh. Hindi niya tinunawa yung lalaki. Bakit kaya? Pag tinulungan niya yung lalaki, sino may papahiya? Yung unang dumaan. Diba? Yung pari. Kasi, tingnan nyo. Yung pari dumaan, yung tinulungan. Tapos kung sino pa yung nasista, siya pa yung tumulong. Hindi ba? So, maaaring yun ang nasa isip ng Levita doon sa kwento ng Panginoon teka, pag tinulungan ko to, hindi naman ako bawal eh. Pero pag tinulungan ko to, mapapahiya yung pari. Magiging masama ang tingin sa kanya ng mga tao. Okay?
So, sino ang inisip ng Levita na kapakanan? Yung nasa kalagayang mahirap o yung reputasyon ng pare? Kaninong kapakanan ang inisip niya? Yung sa pare. Yung sa hindi nangangailangan kapakanan. Yung kapakanan mong nangangailangan iniisip. So, sangayon ba sa kausan niya? Does it agree with the spirit of the law? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa? Hindi. Kasi isinalang-alan niya, higit sa lahat, yung reputasyon ng pare kaysa sa pangangailangan ng lalaking pangangailangan. At that point, yung kausap ni Jesus, sa isip niya, tumatanong tayo siya, tama. Kasi he is expecting na yung pag, diba sabi ko, sa kwento ng mga tagapagturo, sa isa, ito ko niya na may tatlong character sa story. Dalawang masama at yung isa yung mabuti. Ngayon siguro, hindi tayo itong lalaki to. Ito na. Ito na yung bida sa story. At hindi ina-expect na siguro na yung bida sa story ay isa pa rin mabuting Hudyo o Israelita. Pero, anong lumabas doon sa story ng Panginoon? Sino yung pangatlo na binanggit niyang dumaan? Isang Samaritano. Samaritan. Diba? May dumaan isang Samaritano. O doon pa lang, hindi na makikita yung mukha ng lalabas sa kausan. Teka lang, siya pa yung bida sa story, isang Samaritano. Sino ba yung mga Samaritano? Mga ano yan hate yan ng mga Jews kasi hindi sila pure Jews. Yung Hudyo ay hindi Jews, orange Jews. Hindi sila pure ng mga Hudyo. May halo sila. At meron silang sarili nilang mga batas, sarili nilang lugar ng pagsamba at iba't iba pa. Hindi sila magpapasakop sa mga Hudyo. So yan yung mga Samaritano. Kaya hate yan ng mga Hudyo. Hate nila ang isa't isa. Nagpiling is midwife. Pero siya ang ginawang bida ng Panginoon. So itong Samaritano yung dumaan, pagkakita niya, nilapitan niya, tinulungan niya, first aid, kasi kailangan ng first aid kasi halos pa tayo. Tapos dinala na sa isang lugar, siguro katong nasa ating palang ngayon, isang clinic or hospital. At pagkatapos, sabi, binayaran na at may gulong pa, babayaran niya pagbalik niya. At tatanong ng Panginoon sa lalaki, o ngayon, sino ang naging mabuting kapwa sa kapwa? Ano sagot ng lalaking nalubas sa kautusan? Ano sagot niya? Sagot niya. Siyempre, obviously yung pangatlo. Pero, hindi niya binanggit yung Samaritano po. Hindi sabi yung Samaritano po. Ano sabi niya? Yung taong tumulong. See? Hindi niya kayang banggitin. Ayaw niyang kilalanin kung sino itong lalaking ito. Masabi niya, yung taong tumulong. Yun ang naging mabuting kapwa sa kanyang kapwa. At ang sabi ng Panginoon, hindi, gawin mo yun. Alam mo naman pala eh. O yun, gawin mo. Pinuhubaran ng Panginoon yung tunay na kalagayan itong nalabas sa kautusan. Alam na ang letra ng kautusan ang dito, sa isip. Pero hindi niya ginagawa ang diwa ng kautusan dito, sa puso. Yan ang example ng the greatest distance between two points. Ang layo ng distansya ng kanyang kailangan sa kanyang puso. Kasi puro dito lang hindi niya ginagawa. Siguro sa akin, madaling makita na ang ibig sabihin ng Panginoon, tumulong tayo sa lahat ng nangangailangan, regardless kung anong kanyang kalagayan sa buhay. Diba? Ganun yung madaling application yan. Yan yung una, kumbaga, yan yung unang layer ng pag-intindi mo sa talinhaga ng Panginoon. Simple. Yung pagtulong sa kapwa, knows no color. Walang kulay yan. Pula, dilaw, pink,
Diba? Blue. Walang kulay. Walang lahing pinag-uusapan. Walang atayo sa buhay. Ang kapwa natin ay ang lahat ng tao. Especially na kailangan. And we should help them. Ano pa man ang kalagayan sa buhay. That's the first layer. Pero merong second layer yung talinghaga ng Panginoon. Alam yung second layer mo. Ang second layer mo, pinapakilala ng Panginoon sa lalaki ito kung sino talaga ang totoong mabuting Samaritan. Hindi yung lalaki sa kwento. Ang totoong mabuting Samaritano ay ang Panginoong Jesus. Hindi yung Samaritano, Hudyo siya. Pure siya ng Hudyo. Pero bakit sinasabi ko na ang totoong mabuting Samaritano ay ating Panginoon? Kasi hinubaran ng Panginoon doon sa kanyang talinghaga yung unang nakalagayan ng nalubha sa kautusan. Sa isang simpleng pagsasalita, sinasabi ng Panginoon sa kanya, pinangahawakan mo yung kautusan, tingin mo nasusunod mo, pero hindi mo nasusunod ang kautusan. At dahil dyan, hindi ka makakaasa magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi pinangahawakan mo mismo, hindi mo sinusunod. Diba? Eh sa picture, larawan yun ng lahat ng tao. Itong dalawa sa kautusan, larawan siya ng lahat ng tao. Mirror siya ng lahat ng tao. Sa paano paraan? Hindi naman tayo dalubhas sa salita ng Diyos dati. Hindi ako dalubhas sa Biblia. Marami din akong hindi alam pag tinanong niyo ako. Siguro pag tinanong niyo ako, sabihin ko, give me 1 week. Mag-aaral ako siya. Hindi ako dalubhasa. Hindi tayo dalubhasa. So hindi tayo kapantay ng lalaki. Pero, katulad ng lalaki, doon sa talinghaga ng Panginoon, in one way or another, pinangahawakan natin kung ano ang meron tayo. Diba? Kung personal na kagalingan, kung personal na karunungan, parang ito yung pinangahawakan natin ticket na sa tingin natin tayo ay favorable sa Diyos. So tingin natin na God should be favorable to us because of this and that na meron tayo. In one way or another, we look at ourselves na parang meron something sa ating mabuti na sapat na yun para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos para maligtas tayo. And sometimes isipin natin, well, I may not be perfect. Parang hindi ako pinamabuting tao sa mundo, pero mas mabuti ako kay ganito. Diba? Mas mabuti ako kay ganito. Parang hindi si Brian yung pinakamagaling na tao sa De Los Santos Compa. Pero mas patino naman siya sa Cyrus. Yung ganyan gano'ng mga pangatwiran na, hindi nga ako dito. Pero kung para sa iba, alat ako. Diba? Which is very easy. Very convenient na gawin natin na we compare ourselves with others at sabihin, okay, pero mas mabuti ako sa akin. And because of that, sabihin natin, dahil mas mabuti pa rin ako sa iba, pasok pa rin ako. Pasok pa rin ako sa pangantayan ng Diyos. Pero bigla na kayo natutog sa Diyos. Pasok pa rin ako, di ba? Meron pa rin ako, makakapasok pa rin ako sa kanya ng Diyos. Kasi, hindi man ako mabuti, pero hindi man ako kasing sama. Cyrus. Always na comparison with others. Yan sabi dito, talinghaga ng ating Panginoon, yung kasalanan natin, para tayong binugbog. Para tayong binugbog. Hindi man tayong halos patay. In fact, hindi lang halos patay. Sabi ng Biblia, tayo lahat ay patay dahil sa ating kasalanan. Efeso chapter 2. Tama ba? Verse 1. You were dead in sin, sabi ni St. Paul sa Efeso. And nobody can help us. Hindi tayo matutulungan ng kautusan. Diba? Bakit? Kasi hindi natin kaya tuparin ng kautusan. Hindi natin kaya tuparin ng kautusan. Palaging tayo, we will always fail. We will always fail. Kasi ano yung paulit-ulit yung sinasabi. Kung kaya natin tuparin yung first commandment, tutuparan natin yung buong 10 commandments.
Pero kung hindi natin patupad yung first commandment, narabad na natin yung buong 10 commandments. Bakit? Ano ba yung unang utos? Ano ba yung unang utos? Kaya magkakaroon ng ibang Diyos na ibig sa akin. At ano ibig sabihin nun? Dapat tayong matakot, umibig, at magtiwala sa Diyos ng higit sa lahat. At ang tanong, nagagawa ba natin yun? Nang higit sa lahat? Hindi. Doon pala babagsakin tayo. So hindi tayo pwedeng isalba ng kautusan para yung ating maging ticket sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kasi bagsak tayo palagi. There's only one na makakapagligtas sa atin. There's only one na makakagamot ng sugat natin. Kasi binayaran niya yung lahat para tayo ay gumaling at mabuhay. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesus. Siya ang mabuting Samaritanong lumapit sa atin para tulungan tayo. At binayaran lahat ng kailangan natin para tayo ay makaligtas sa parusa ng kasalanan, which is kamatayan ng Lord Jesus Christ. Anong binayad nun? Anong binayad ng Panginoon para sa ating kaligtasan? Ang kanyang sariling buhay. Hindi pera, hindi ari-arian, ang kanyang sariling buhay. Diba? Ano bang mas mataas na kabayaran kaysa sa ito? Wala. Pero yun ang ibinayad ng Panginoon para sa atin. Ang kanyang sariling buhay. Siya ang mabuting Samaritano na nasa buhay na sinasabi ng kautusan. Dahil sa pag-ibig sa Diyos, ginawa niya yung kanyang misyon na ligtas tayo. Kahit ang kahulugan noon ay kanyang pagpurusa at kamatayan. At dahil sa pag-ibig niya sa atin, ginawa niya ang lahat ng kinakailangan para sa ating kaligtasan. Kahit ang kapalit noon ay ang kanyang pagdurusa at kamatayan doon sa krus. Binigay ng Panginoon Jesus ang lahat at ginawa ang lahat para makaligtas tayo sa sumpa ng kasalanan. At nang sa gayon, pagdating ng sandaling tawagin na tayo ng Panginoon, whether bago siya dumating o sa kanyang muli pagdating, we can be assured, tiyak tayo na ang ating tungo ay sa kanyang kaharian, sa kaharian ng Diyos Ama. Bakit? Ano ang assurance natin? Ang assurance natin hindi yung sarili natin. Ang assurance natin ay siya mismo. Kasi binayaran niya yun sa pamamagitan ng kanyang mundo. At tinanggapin ng Diyos Ama. Anong pagpapalagpruweba natin? Kasi siya ay nabuhay pagkaraan ng tatlong araw. Yung kanyang muling pagkabuhay ay patunay at tinanggap ng Diyos Ama ang kanyang sakripisyo para sa atin. That is our assurance. Never of ourselves, in ourselves, pero kay Jesus sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Kaya in answer to the question ng lalaki sa Panginoong Jesus, what must I do? Anong dapat mong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang sagot, wala. Ginawa ng Panginoon ang lahat para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. At sabihin natin, ganun lang yun, wala. Wala tayong gagawin. Wala tayong gagawin. Kasi magiging pananampalataya kay Jesus, hindi natin gawa yun. May gawa ng Espiritu Santo sa ating puso sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang lahat ay ginawa ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo para sa ating kaligtasan. Wala tayong gagawin. Kundi manampalataya na si Jesus ang ating Panginoon na kaligtas. But again, hindi simple yan. Kasi anong ating pinag-aralan sa pag-isip, sa kredo ng mga apostol, hindi natin kaya manampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. Kundi, ang Espiritu Santo ang nag-akay sa atin, nagdalim ng panampalataya sa ating puso through God's Word. Nung sa ganon, makilala natin siya at matiwala tayo sa Kanya bilang ating Panginoon at Pagkakas. Wala na tayo mabautismuan at hanggang sa dulo ng ating buhay. Yun ang sagot sa tanong ng lalaki kay Jesus. At paano naging posible yun? Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Pag-ibig sa Diyos Ama at pag-ibig sa atin na hanggang mga Diyos. Katambihin man yung makapalipan ng Diyos siya mag-ingat
sa ating puso't pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. Amen. Tayo magpapatuloy. Ating bilingguin ang ating handog. At ito talaga sa aming last Sunday random ito. Tawag ako ng isang magpapalit ang ating offering for today. At for today, ang ating offering bearer ay yung katabi ko. Si okay, so next Sunday ito. Actually, pwede babae eh. Pwede. So, malay na next Sunday, babae na. Okay, so ngayon tayo dadako sa ating panalangin pangkalahatan. Anybody na may gusto kasama sa prayer natin, kaya hindi nga masasama. Anyone? Si Jen? Yung birthday niya. Kaya nga birthday ni Jen? Sa? 26. Wala naman. Nakadali mo naman sa alis, ba? Hindi pa naman ngayon yun. Hindi mo pala alam. Turo ka na tulog mo dyan. Ay nako, Jen, hindi na lang birthday mo. Basic yun eh. Basic yun yung birthday. Oo. Lamig ka. Hindi mo lang birthday, Jen. Okay, so meron pang sumasama si Pairs natin. Wala. Okay, so ibig sabihin, okay tayo lahat. Good is good. Yan ay ating pagpasalamat sa ating Panginoon. And we'll go to the Lord in prayer as we may seated para sa ating panalangin kapanan. Nanalangin tayo. Makapangyarihan at kapakmahabaging Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong pagandahang loob at mga kawaan, lalo na sa pagkakaloob mo sa amin ng iyong pinakamama na anak, at sa kapahagan ng iyong kalooban at biyaya. Isinasama namin itin mo sa amin ang iyong salita upang ito'y aming maingatan ng may mabubuti at panatapat ng puso at magbunga sa pamagitan ng matyagang pagtubag. Matayin namin isinasamo na yung pagharian pamahalaan na iyong iglesyang naganap kasama ang mga pastor at mga magagawa nito upang aming maingatan ng kadalisayan ng iyong salita ng kaligtasan. At sa pamagitan niyon ay magtumibay ang aming panampalataya sa iyo, maragdagan ang aming pag-ibig sa lahat ng aming kapwa at tumunad ang iyong kaharian. Magsubok ka ng mga manggagawa sa iyong manihan at lingapin mo ang iyong mga isinugo upang ang iyong salita ng pakikipagkasundo ay may pahayag sa lahat ng tao at ang Ebanghelyo ay may pangaral sa lahat ng tao ni David. Ipagkaloob mo rin ang kalusugan at kaunlaran sa lahat ng nasa katungkulan, lalong-lalo sa Pangulo ng aming bansa sa lahat ng lingkod ng pamahalaan. Ipagkaloob mo sa kanila ang biyayang magpamahala ayon sa iyong kaluguran, sa pagpapanatili ng katwiran at sa pagsumpi sa mga masasama, na sa gayon makapabuhay kami ng payapa at iusay sa kabanan at katapatan sa lahat ng bagay. Alamin mo, Panginoon, na yung Espiritu Santo ang lahat ng nasa pagbibitin, pangailangan, kahirapan sa pagsisilang, sa bihid ng kamatayan o sa alin ng kapahamakan, lalong-lalo na ang mga nagdurusa dahil sa iyong pangalan at sa iyong katotohanan. Naway tagapin nila at kilalanin ang kanilang nabigatian bilang kapahayagan ng iyong makaamang kalooban. At lahat kami ay nararapat kang tumanggap ng iyong poot at marami kang parusahan. Gayunpaman, pinamamahin namin sa iyo, o napakamahabaging Ama. Huwag mong limunin ang kasalanan ng aming kabusbusan, niya ang aming maraming pagsuway. Hindi alang-alang sa iyong walang hanggang kabutihan, biyaya, at walang pagbabagong pag-ibig. Ay pagsanggalan mo kami sa lahat ng kapinsalaan at panganiban ng katawan at kaluluwa. Ingatan mo kami sa bulaan at nakasisirang doktrina, sa digmaan at pagdanot ng dugo, kasalit sa kapamakan, sa apoy at tubig, sa malakas na hangin at bagyo, sa hulangan ng angin at gutok,
sa panlulumo ng puso, kawalang pag-asa sa iyong kahabagan, at sa kasumpasok pang kamatayan. At sa lahat ng sandali ng pangangailangan, ipakilala mo ikaw ang aming laging saklolo, ang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalong-lalo sa aming sumasampalabay. Ipagkaloob mo ang lahat ng kapakinabang ng bunga sa libutan ay lumago at aming mapakinabang sa kaktang panahon. Ipagkaloob mo ang pagkatagumpay sa sosyal ng paghubog sa mga kabataan, sa lahat ng gawain na ayon sa katotohanan, at butuhan mo ang mga ng iyong pagpapala. Talapin mo, O Diyos, ang aming mga katawan at kaluluwa, kalaki pa mga handog na aming niyari sa iyong harapan. Sapagat kami iyong pinili upang mag-iyo at mamuhay para sa iyo. Kasama po sa aming panalangin na kayo po ang patuloy na makakubalika sa bawat sa amin, lalo na kami mga narito ngayon, ang iyong patnubay at pagkalinga sa aming buong pamilya sa araw-araw. Ang pagdalayo sa mga panganib at kapahamakan at sa mga mabibigat na karamdaman. At pagkakaloob ng aming mga taon-nahing pangangailangan. Masama rin po sa aming panalangin ang aming mga kapatid sa ibang dako, ang aming kapatiran sa Cavite, ang San Miguel family, dito sa Davao sa pangunan ni Pastor Marsan. Mga kayo po ang patuloy na mag-ingat kay Pastor Marsan sa kanyang buong pamilya at kayo po ang magkaloob ng mga kasagutan sa kanilang mga kahilingan. At ang lahat na ito at ang iba pang bagay na sa aming hindi namin nasabi ay aming hinihin sa iyo at pinagpapasalamat alang-alang sa mapait na pagdurusa at kamatayan ni Yesu Cristo na ibutong na anak. Aming Panginoon at tagapagligtas na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ng pakailanman. Amen. Ay natin ito ngayon, magpapatuloy tayo sa paghahanda sa hapag ng Panginoon at magkaroon ng page ng hinihinal. Ang Panginoon ay sumayo. Magalak ang inyong mga puso. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. O Panginoon, Amang Banal, makapangyarihan, walang hanggang Diyos, tunay na marapat, matuwid at kupuri-puri, na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako. Nakasama ang iyong bugtong na anak at ang Espiritu Santo ay iisang Diyos, iisang Panginoon. At sa pagpapahayag ng isang tunay na Diyos, kami ay sumasamba sa isang Diyos na nagtatang persona at isang kabuuan na naghahari ng kakapatay. Kaya kasama ng mga anghel at markanghel at ang buong buwan ng langit, aming pinupulit na dakilang malahati mong pangalan, laging pinupuli ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na ginawa ng mga hukbo, ang langit at ang lupa ay puno ng iyong kaluwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya na pumapalito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. ating sabay-sabay na bibigkasin ang Ama namin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kami ihatid sa puso, hindi kayo mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo, kaharigan, at ang kapangyarihan, at ang kalulatian, magpakailanman. Amen. Ang ating Panginoong sa Kristo ang siya pagkalubog ay dumangkot ng ilapay at patapos ng pasalamat sa Diyos, hindi kanyang pinagkirapin na sa pinili sa mga nagadi sinasabi, kunin niyo ito at kanin, ito ang aking katawan na binibigay para sa iyo. Gawin ito, bilang pag-alaala sa akin. Sa gayong paraan, inuwakan niya ang sabo, tapos mga pagkatunad,
At nang makapagpasalamat na siya sa Diyos, ay binigay niya sa una. Sinasabi, uminom kayo lahat ito sapagkat ito ang dugo ng iba. Ang ating dugo ay magbubuhos tayo sa marami. Ito kapatawad ng mga kasalanan. Tuwing nasiringinan kayo ito, yun ang pag-alala sa ang kapayapaan ng Panginoon ay dating sumayin. Amen. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Okay, so yung lahat ng mga nandito na sa loob, mga confirmed members, ay ating naanyahan para tumulog sa harapan ng Panginoon. And then pagkatapos, bago ni Teacher Liza, yung mga nandito sa loob. Kasi naman ang magpipili. Ngunit nakatawan ang bigumunawa ng ating Panginoon sa Kristo siya magpalakas ng tuloy sa inyo. Sa kaya panampalataya kung sa buhay ng ibang hanggang. Yung mga kayo ay panagalakan sa inyo Kristo. Salamat sa inyo. Tunay na katawan at bigulawan ng ating Panginoon sa puso siya magpalakas ng Panginoon sa inyo sa pinagpanampalataya kung sa buhay ng walang hanggan. Umahang kayo ng kapayapaan at lahat ng sinunod sa inyo. Amen.
ating kinakatawan ay ginawa ng ating Panginoon Kristo na siya magpalakas ng Panginoon sa buhay ng palataya kung sa buhay ng mga kanya. Limang Panginoon kay Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo natin tumayo at ating awitin ang pagyao sa kapayapaan. Panginoon, ginayang ng lingkod ay kumanaw sa kapayapaan ayon sa iyong pangako. Sapagkat nakita ng aking mata ang iyong pagliligtas, nainihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwal hati sama at sana at sa Espiritu. Paanunong ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti at ang kanyang pag-ibig ay mananagan at mananatili. Pinasasalamatan ka namin, Diyos, sa mga Panginoon sa lahat, sapagkat piniginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. Dinadalangin natin sa pamagitan ng kaloob na ito, ay palakasin mo ang aming panampalataya sa iyo, at paningasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Yesu Kristo, ang aming Panginoon, na nabubuhay at tagahari kasama mo ng Espiritu Santo, ng isang Diyos, magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. Purihin natin ang Panginoon. Salamat tayo sa Diyos. Kagapin ninyo ang pagpapalan ng Panginoon. Pagpalain ka naman ng Panginoon at ingatan, paliwanagin naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Lahat tayo po before we sing after singing, tawagin natin yung ating Sunday School please para sa namin ang lesson presentation.
Okay, habang inaantay natin sila, again, I'd like to invite everyone every Saturday na tayong online Bible class sa ating basic ministry program. Ito ay via Zoom. Lahat ay inaanihan, pwede umaten dito. Yung link sa Zoom ay pinapost ko sa ating Facebook page every Saturday. So just have to go there and click the link. Okay, para sa lahat ito. Para sa mga nanonood sa ating online at sa lahat dito sa ating worship. Okay, so we have our kids today. Okay, so okay, so Teacher Marian, Teacher Abby, Aisha, and Roxanne, go ahead. Okay, go. Okay, so ano yung 8th commandment? Huwag magsinungaling. Tama. Ano yung nangyari sa story? Si Bridget. Yung lala ay yung mga kasamahan ni Jesus. Katulad ni Pilato ay nagsinungaling sa Diyos, kaya siya kinako. O, tama. So, nagsinungaling sila, di ba, laban kay Jesus para mapatay si Jesus at mapako siya. O, ano yung moral lesson dun sa story? Huwag ka magsisinungaling. Okay. Nagalit ba si Jesus dun sa mga nagsinungaling sa kanya? Ano yung yes, pinag-pray niya yung mga enemies niya kahit pa yung ginawa sa kanya is bad. Wait lang. Okay, Nung may nagsinungaling, ano nangyari? Nung may nagsinungaling, ano nangyari, May? Anong nangyari kay Jesus ang may nagsabi ng mga kasinungalingan? Pinako siya sa kursa na nilagay sa kanya parang corona na parang madaming kinik-kinik. Pag may nagsisinungaling, may napapa? Mama! okay, memory verse. Revelation chapter 4 verse 25. Tayong lahat ay nagsabi ng totoo. Revelation chapter 4 verse 25. Okay, very good. So, pwede na bumalik sa inyong chairs, yung ating mga kids. Thank you sa ating teachers. We will sing our closing hymn. Number 36. Number 36, we will sing Heart of Worship. That's our closing hymn. Number 36. Just
Okay, good morning everyone, and maraming salamat sa pakibahagi ng bawat isa sa ating pagsamba ngayong umaga ito. We would like to, of course, thanks to ating two-man band, Heaven, Luke, and Lassie, for leading us in our worship songs. And of course, Cyrus for leading the first part of the liturgy and doing the Bible readings. And para sa ating mga Sunday School teachers today, Teacher Marian and Teacher Abigail, together with Aisha and Roxanne. Of course, Aisha for monitoring our live stream and our attendance. Announcement, again, I'm inviting everyone every Saturday, 8 p.m. We have an online Bible class via Zoom. Yung link and posting it sa ating Facebook page ng church on Saturday. You just have to go there, click the link, and you'll be able to join the online Bible. It is a program ng ISIC or Tagalog, and ito ay para sa lahat. Okay? Other announcement, syempre yung ating usual na mga activities after worship. We have our Sunday School team meeting and iba pang mga ginagawa natin. So, ang gagawin natin ngayon, yung mga Sunday School kids, dito na lang kayo. The teachers will go to the Sunday School room para kung yung snack nyo, bigyan kayo. And then, pwede na kayo uwi. Again, ang naiiwan lang sa ating church dito ay mga Sunday School team members and worship team members. Okay? Para hindi tayo magulo. Okay? The rest, you can go home after yung sana. Yung mga kasama dito, sorry, hindi ko naman kalimutan. And they are Si Mama Jo, and si Denise, and si Ivan. and Ivan Ho. Omnipresent kayo. Kung kayo, nandito rin. Okay, so thank you po sa lahat na ibahagi. We will see you again next Sunday. Bye-bye.